kapitbahay namin yung supervisor namin doon. Kaya na-recommenda niya ako doon kay sir, tapos kinabukasan, kung pangalawang punta ko doon na natanggap ako agad mga kapatid. Tapos pinapasalamatan ko din sa Panginoon yung nakuha kong service na Nurusi. Kahit na ano yun, ano naman yun cash to cash naman yun, down payment na yung cash doon. Installment pa yun, 2 taon pa yun na paglalabanan. Kaya pagtapos ng 2 taon, malalaman natin kung sa akin o sa Rosie yun. Pero naniniwala ko na walang imposible sa ating Panginoon. At nagpapasalamat na ako muli sa ating Panginoon at napakapurihan. Binabalik ko sa ating Panginoon at kapalatan. Ayan, hallelujah. Mayroon po ba mga kapatid na nais magpatutuo sa kapatid nating mga Panginoon? Naglampin nyo kami mga kapatid upang matawag. Handog gawit mga kapatid. Ano pong nais maghandog sa ating mga Panginoon? Kung wala naman na mga kapatid, hindi niya binabalik sa ating malapastor ang pagkataon at ang pagpito mga kapatid. Amen. Salamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa mga kapatid. Amen. Bago po tayo dumako sa pangaral ng salita ng Diyos, pwede ba nating awitin ulit itong kalakip ng awitin? Amen. Pwede ba tayong tumayo? Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kagaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta'y iyong dinggin, kalakip ng awitin. Amen. Basahin natin sa Tagalog. Lucas chapter 5 verse 36 to 38. At sinalita rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang taong pumila sa bagong damit at itinagpi sa damit na luma. Sa ibang paraay sisirain ang bago, at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. At walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma. Sa ibang paraay papaputukin ng alak na bago ang mga balat, at mabububok, masisira ang mga balat. Kundi dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, tinataas mo namin ngayong umaga, Panginoon. Panginoon, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan na minsan pa kami ay iyong pangusapan, Panginoon, supernaturally. Ikaw mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon. Ang mga salita mo, kasihan mo, Panginoon. Ang iyong mensahe, kasihan mo, Panginoon. At Lord, dalangin ko namin, Panginoon, ikaw ang mag-break ngayon ng iyong mga salita, Panginoon, katulad ng panahon ng mga apostol, Panginoon. Ikaw ang magbigay sa amin ng tamang kaunawaan, tamang revelation, Panginoon, sa mga salita mo na ito, Panginoon. At Lord, ang dalangin namin ito yung maging karagdagang langis ng aming pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Hesus,
In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Waka po tayo mga kapatid. Praise God. At sa susunod po na Sunday, mas maaga tayo siguro sa susunod na Sunday. No? Subukan natin na alas 8 tayo, 8:30 tayo mag-start, alas 8 dapat dito na tayo. Kasi po sila Sister Seni ay doon na sa Pulyon, pansamantala. So walang mag-asikaso dito sa church. At the same time ay pagka maaga tayo, mga before 12 siguro pwede din tayong matapos. Susubukan ko rin. Pag-pray nyo rin mga kapatid na susubukan ko na yung preaching siguro ay makuha lang ng at least isang oras. Praise God. So isi-series natin, no? At the same time po, mamaya siguro hanapin muna namin yung poste. Kasi hindi ko alam kung saan dineliver. Ang tinuro ko kasi dito sa harap nila Figueroa. At yung tindahan kila Rosan. Sila easy kasi dyan sa harap eh. So ngayon sabi daw sa akin na deliver na daw yung poste. Kaso wala dyan eh. So hindi ko alam kung saan dineliver. Pumunta rin ako doon sa lugar natin. Doon sa lupa, wala din doon. So yun po siguro. At pagkatapos ay bibili din tayo ng hole digger. So may nakita na po ako doon sa sa Kilaalan. So 1,100 po yung bibili natin para madali na po yung paghukay natin, no? At the same time po ay doon sa GC kagabi may nag-uusap sila. Yung sa ano natin, family camp natin yun, pero mag-outing na lang tayo. So taon-taon ginagawa natin yung mga kapatid, para makapahinga tayo, makapag-enjoy tayo, isang beses lang yun, no? So yung date nun ang pinopropose ko ay 24 December 24 para kinabukasan minsan tinatama natin ng ganun para mawala tayo doon sa sistema ng mundo. Kasi pag 24, 25 yan yung mga pang Pasko yan eh. Kaya ngayon tinatawag natin dyan, hindi tayo nagsiselebrate ng Pasko para makaiwas tayo sa mga puntahan o kung ano man, mga activity. So 24 po yon. Doon naman sa GC yung malaki na yung, kasi ang ano ba tawag doon? Entrance. Ang entrance po nun sa Pass Island ay 250. Pero dahil kasama natin si Sister Celsa, 15 lang daw. So yun yung magkakanya-kanya tayo. So, 50 pesos kanya-kanya tayo. At the same time, yung pagkain naman ay depende sa atin. Basta magdala tayo ng pagkain. So ang suggestion nila ata doon per family. Si Sister Celsa, nakalimutan ko anong sabi niya. Basta may dadalhin siya na pagkain. Siguro yung mga sister na lang mag-usap-usap. Pagkatapos yung bangka, kalahati nun sasagutin ko po. Ang bangka ay 8.5, no? So 8.5 yon, yung kalahati ay 4 to 50. So yung kalahati pag-aambag-ambagan natin. Ngayon, nawa wag maging hadlang na wala tayong, basta ang siguraduhin natin yung registration natin at yung pagkain. Ngayon kung hindi tayo makadala ng pagkain na yung mga mga bilao, mga ganyan, magdala tayo ng kanin, pack lunch natin, gano'n na lang. O kaya isda. Diba? Kung may mga isda, may mga pang-ihaw, no? So basta ahead of time magsasabi tayo para magagawa natin ng paraan, no? Kasi yung kanin madali lang naman eh. Pwede sa bayan na yung magsaing eh. Praise God. Tapos kung ano pa man yung iba, basta po nawa sumama lahat, no? Brad, kung available ka, Brad, sama ka sa 24, kung available ka. Praise God. Tapos yung kung may bahay mo, pwede mo rin isama yung anak mo. Sa Pass, hindi pa rin ako nakapunta doon sa Pass Island, pero ang gagawin natin siguro magkaroon tayo ng konting sharing. Kasi salamat lang sa Panginoon, no? Konting preaching ng salita ng Diyos, praise God, pagkatapos pahinga na natin 'yon. So throughout the year, marami na tayong pangangaral na napakinggan. Doon konti lang, hindi natin sasagarin para makapahinga, lalo yung mga makapag-enjoy, praise God. So yun po yung proposal natin. So malaking tipid na po yun kasi 50 na lang eh.
yung registration, no? Basta registration tapos yung pagkain, wala tayong problema. Yung mga malaking blessing, yung mga may blessing, pwede magdala ng pasobra, no? Tapos ano na lang tayo, share na lang tayo. Praise God, no? Kung may mga kamote, mga saging, mga ganyan, pwede rin. Kasi pagkahapon, pwede na nating merienda yan, pang patid ng mga gutom. Praise God, no? No, nakaraan nag-iisip ako, hindi na lang sana, pero nakagawin na natin yung taon-taon tayo nagpapahinga. Praise God. So yun po, at ano pa ba nakalimutan ko? Wala na rin ata. From time to time siguro, Sister Abby, update ka lang nung offering natin doon sa ano, para makita natin, no? Offering tsaka pledge doon sa GC. So yun po ang inuuna natin ngayon, itong lupa ay mabakuran natin, no? Iniisip ko, kung may blessing naman ay pwedeng yung kapatid natin, kung may kapatiran na pwedeng magbakod, yun na lang yung babayaran natin, no? Praise God. At pagkatapos ay maghanap din ako ng cyclone wire o kaya barbed wire. Compare natin yung presyo at yung sukat niya, no? Para matatansya natin. Para pag nabakuran na natin yun, mga kapatid, ay maganda na. Unti-unti ay i-layout natin. Inahintay ko rin kasi siguro busy si Brother Carlo. Inahintay ko yung layout niya para makapag-umpisa sana, no, ng layouting. Praise God, at makapag-ipon unti-unti, no. So dito po sa ating dito pa rin tayo sa sa Laodicean Church Age. Praise God. At dito sa Laodicean Church Age, merong tinatawag tayo na the dispensational change, yung pagbabago ng dispensasyon. Sabi nga dito sa talata na binanggit natin, na binasa natin, dito, sabi niya dito, and speak also a parable unto them, no man putteth a piece of a new garment upon an old. Yung luma at yung bagong garment, sabi niya ganyan, hindi mo pwede pagsama. Praise God. Yung yung kunwari, luma yung damit mo, may butas, tapos tatapalan mo ng bagong tela. Sabi niya, hindi po pwede yon. If otherwise, then both the new make it a rent, and the piece that was taken out of the new agreeth not with the old. So hindi yan magkakasundo. Pagkatapos, sabi niya nga, ang idudulot niya na ay kasiraan lang pag pinaghalo natin. Praise God. Sabi niya pa, and no man putteth new wine onto old bottles. Pagka yung alak ay bago, dapat hindi mo siya ilagay sa lumang sisidlan. Else, the new wine will burst the bottle. Dahil bago yon, ay papaputukin niya yung, sabi niya nga, yung sisidlan na luma. And be spilled, and the bottle shall perish. But new wine must be put into a new bottles, and both are preserved. No? So tandaan natin, mga kapatid, pag bagong alak, bagong sisidlan. Kaya sa panahon natin, kailangan alam natin yung dispensational change. May pagbabago sa ating panahon. Although tayo ay nasa Laodicea, umaabot tayo sa dispensational change na kung saan yung Laodicea, yung mga tao ay kailangan lumabas sa Laodicea, no? Praise God. Pero tayo nakalabas tayo sa sistema ng Laodicea. Pero nasa loob pa rin tayo ng kapanahunan ng Laodicea. Kasi ang huling panahon ay Laodicea. Praise God. So nakita natin nakaraan yung karakteristik, nakita natin kung paano, mga kapatid, na nagkaroon ng mga iba't ibang pananampalataya, paano lumitaw ang Katoliko, ang mga Baptist, ang Lutheran, Methodist, at ang mga Pentecostal group. So nakita natin yon. At bawat isa doon ay nag-umpisa na napakainam. Bawat umpisa nila ay mainam sa Diyos. Ang problema, along the way, nagkaroon ng problema, iniwan nila ang pamantayan ng Diyos, hindi sila nagtuloy-tuloy. Diba? At pagkatapos, nag-organize ulit sila. Nag-denominate ulit sila. Praise God. Kaya pagka hindi natin naintindihan, di ba, yung pagbabago ng panahon, mga kapatid, yan ang nagiging problema. Basahin natin dito. Diba? Then when Jesus left, He spoke of this dispensation of the Holy Spirit. Nung si Kristo, mga kapatid, ay umalis, di ba, umakyat sa langit, ay sinasabi niya mayroong parating na dispensasyon ng Holy Spirit. Hindi pwedeng magsabay sila. Kailangang umalis ng isa para dumating yung isa.
Oh, so ibig sabihin ba ibang Diyos yun? Hindi, parehong Diyos ito pero hindi niya pwedeng gampanan yung parehong role ng sabay. Diba? Praise God. Kaya nga pagdating sa atin, pagka tayo'y kinasal na, hindi ka pwedeng binata yung iyong asta kasi kinasal ka na eh. Kapag hindi mo nakita yung pagbabago ng panahon na yon, mga kapatid, mahihirapan ka sa buhay mo. May asawa ka pero namumuhay kang binata. Diba? So sabi niya pa, the life inside, a witness of Him of the resurrection. I got lots of scripture here, but I just haven't got time to get into them. I'll just brief them over. Alright. It's always been a fact that a fact and a fight when one dispensation is changing from an old dispensation to a present time message. It's always been a fight with the people. Ngayon, mga kapatid, sabi niya ganyan, pagka magpapalit na ng dispensasyon, may parating na mensahe at yung mensahe ng nakaraan ay sabi natin ay palusaw na at umuusbong yung panibagong mensahe, present time message, dyan lagi nahihirapan yung tao. Diba? Kaya nga sa panahon natin, napakahirap minsan tanggapin ng tao yung mensahe. Bakit? Kasi itong mensahe ay ipinapakita yung dispensasyon na galing doon sa mga taong ginamit ng Diyos, mga kapatid. Darating ang panahon, mayroong papalitawin ng Diyos na isang mensahe. Na isang mensahe na mag-aayos ng mga loopholes ng mga nakaraang mensahe. At may gagamitin siyang isang mensahero. Kaya kapag pinipresent natin ito, mga kapatid, sa mga tao, napakahirap minsan. Diba? Bakit kailangan ng tao mabautismuhan? Diba? Kaya sabi nila, kailangan ba ang bautismo sa kaligtasan? Actually, hindi naman eh. Diba? Praise God, hindi ka naligtas dahil kayo nabautismuhan. Kung diligtas ka na, kaya ka nagpapabautismo. Naintindihan mo na ikay niligtas ng Diyos. Ito'y public confession na tinanggap mo yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya ka nagpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Diba? Kaya nga ang tanong nila, bakit yung magnanakaw sa krus na naligtas, wala nang bautismo? Hindi kasi nila alam yung dispensation. Kasi sa panahon natin, nagbago na yung dispensation. Nung nandito si Kristo, lahat nung tumanggap sa Kanya, lahat nung tumanggap sa Kanya ay naligtas. Hindi sila nabautismuhan o nabautismuhan man. Kasi nandito mismo yung Panginoon mismo eh. Pero nung mamatay siya, inilibing siya at nabuhay na maguli, nagkaroon ng panibagong dispensasyon. Hindi sapat na tanggapin mo lang si Kristo. Diba? Bakit? Kasi siya'y namatay, tinanggap mo siya, na namatay siya para sa iyong kasalanan, at siya'y nailibing. Diba? Kaya kailangan ikaw din ay mailibing spiritually. Paano kayo ililibing? Sa pamagitan ng bautismo sa tubig. At pagkatapos ay mabubuhay na maguli siya, nabuhay na maguli siya, kailangang ma-resurrect si Kristo sa iyo. Kailangang matanggap mo yung panibagong, sabi nga, yung panibagong buhay. No, kailangan mong tanggapin yung banal na Espiritu Santo para makapanibago ka ng buhay. Dahil pag walang banal na Espiritu Santo, hindi tayo makapanibagong buhay. Diba? Kaya sa panahon natin, mga kapatid, kailangan mo nang lakaran yung tatlong bahagi na yon: justification, sanctification, Holy Ghost baptism. Pero sa dulo ng panahon, mayroong dispensation ulit. Diba? Mamaya makita natin. Kasi sa panahon natin, hindi na ito panahon ng bautismo ng Holy Spirit. Ito'y panahon ng positioning. Ito'y panahon ng harvest time. Praise God. Mamaya makita natin, no? Praise God. Sabi na dito, and although it's been always scriptural, but during the time that God gives them a dispensation and something to live by, or something to do, now we find out that immediately after that dispensation is given, the man of the earth tried to find something to counteract that, and something to make a man made affair of it. No? Kaya sabi niya, sa tuwing magbibigay ang Diyos ng panibagong dispensasyon, panibagong mensahe, ang tao lagi naghahanap ng pangontra dito. Diba? Kaya sa tuwing ipapangaral mo ang salita ng Diyos, talagang kinokontra yan ng mga tao. Diba? Papangaral mo, mayroong mensahero na, diba, isinugo ang Diyos.
na hindi, di ba? Ang kasalanan ng tao ay nasa dugo. Ba, anong unang kasalanan ng tao? Unbelief. Anong binunga nun? Adultery. Praise God. Na ang bautismo, ang tamang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Diba? Mismo sa Biblia, mababasa yun. Itinuro ni Pedro. Bago niya itinuro, hindi lang si Pedro, yung mga apostol. Bago nila itinuro, sila na bautismo ng Holy Spirit. Pero pag pinangaral mo sa tao, kukontrahin din. Sinong susundin mo? Si Kristo ba? O yung mga apostol? At tila baga, magkaiba sila ng turo. Diba? Kaya yan ang pinaka-challenge sa mga mananampalataya sa ating panahon. Pagka hindi nakita yung pagbabago ng dispensasyon. Diba? From law to grace. Kaya nung dumating si Kristo, praise God, ang pinipresent niya ay biyaya, mga kapatid. Pero ang hirap sa mga Israelita na tanggapin yun. Gusto pa rin nila mag-alay. Diba? Gusto pa rin nilang trabahuhin yung kanilang mga kaligtasan. Na libre nang binibigay ng ating Panginoon. So, yun yung pinakamahirap, yung pag-identify ng dispensation. Sabi niya, and we're in a changing dispensation. We're changing now. And every change, just like building a building, you came to the corner, you have to make that bend. It's strange. Everybody wants to run right, straight on down. You'll have just one big wall. But we're building a building. And we'll come to corners, and you've got to change those corners. As Brother Don Pierce Price do so well, he so well stated it not long ago, at those changes is where the trouble comes. Okay, sabi niya, sabi niya, yung gawain natin para tayong nagtatayo ng building, hindi puro tuwid yan, may paliko. Kaya pag paliko na, kailangan mong lumiko. Kaya dumating ang panahon, mga kapatid, nung nangangaral si Brother Branham, lumiko siya. Diba? Nag-turn siya ng corner, pero hindi lahat nakasunod. Praise God. Kaya ganun din pagdating sa atin. Tanda natin, naniniwala tayo na mayroong mensahero, pero tanda natin, hindi na ito yung panahon natin ay tila baga paliko na tayo. Huwag tayong matapos doon sa mensahero. Diba? Kaya nga may tinuturo siya, may mga parating na mga mananampalataya na sila ang magdadala ng mensahe na ito. Praise God. Kaya sabi niya, hindi ako yung mensahero, si Kristo yung mensahero. Kaya sa panahon natin, si Kristo pa rin yung mensahero. Praise God, na nagsasalita sa kalagitnaan natin. Kaya sabi niya nga, sa tuwing may paliko, nandiyan nagkakaroon ng problema. Kaya nga pagkagagawa ka ng bahay, dapat pagka-corner ka, eskwalado yan. Ba? Kaya pagka hindi eskwalado, malaking problema yan, di ba? Well, it's hard on that corner to cut that corner and make it just right. Praise God. Kaya pagdating po sa atin, yan yung tinatawag nating just dispensational change. No? Sabi niya dito, maliit ata. Sabi niya, notice Israel also our type in the journey. Look, eating manna, which was their life light, that give them strength. Life. Is that right? Israel could not eat manna that was yesterday had fell on them. Yung bansang Israel, mga kapatid, nung maglalakbay sila, yung pagkain nila, umuulan yung manna. Hindi sila nagtatrabaho. Umuulan lang ng manna yun. Tapos pupulot lang sila, kailangan nilang ubusin. Hindi po pwede na kukuha sila ng madami tapos i-store nila sa bahay nila para kinabukasan pagka umulan, hindi na sila pupunta doon. Hindi ganon. Kundi kailangan yung fresh, yung araw na mana na, nung umulan ng mana nung araw na yun din ang kakainin. Pagka tinira nila, nabubulok yun. Diba? Kaya pagdating dito, mga kapatid, sa journey nila, bawal, sabi ng Panginoon, bawal kumain ng mana na kahapon. Kasi pag kinain mo yung mana kahapon, sabi niya, it was contaminated. It was rotten. Bulok na, panis na. It was no good for them. That's the same manna na umulan o nalaglag sa langit. Pero pag kinain mo kinabukasan yung kahapon na laglag, hindi na yun magiging benefit sa iyo. Ganon din pagdating sa atin, sa panahon natin. Diba? Maraming mensahe sa panahon natin. Tandaan natin, mga kapatid. Pero yung mensahe ay nagpa-progress. Diba? Kung hanggang ngayon, yung pinag-usapan natin ay bautismo pa rin sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi tayo lumalago, I can say
ngayon ay old mana. Diba? Kailangan kung ang church natin ay ilang taon na tayo, lumalago na tayo, pataas na ng pataas, dapat yung pinag-uusapan natin. Praise God. Diba? Praise God. Nung nauna tayo, ang pinag-uusapan lang natin noon, yung mga tithes, yung offering, yung bautismo, diba? Godhead, praise God. Ano pa ba? Diba? At kung ano pa, pero dumadating ang panahon, pumasok tayo sa 7 church ages, pumasok tayo sa 70 weeks of Daniel, diba? At papasok ulit tayo doon, diba? Para pag-aralan natin. Kaya hanggang ngayon, from a messenger to many messengers. Diba? Oo, siya yung voice of God sa panahon natin, pero hindi siya yung final voice. Diba? Sino yung final voice? That's the bride, sa katauhan ng bride. Praise God. Kaya kailangan makita natin yung pag-progress ng mensahe. No? Kaya sa panahon natin, hindi tayo nag-aantay ng ulan, 'di ba? Praise God, ng signs and wonder, di tayo nakatingin diyan. Nung unang panahon, nung panahon nila Brother Branham, yung mga tao tumitingin diyan. Pag-pray niya, gumagaling, 'di ba? Pero sa panahon natin, mga kapatid, 'di ba? Gumaling man ako, hindi gumaling, magsasamba pa rin ako sa Diyos. Katulad ng sinabi ng mga kaibigan ni Daniel, iligtas man kami o hindi ng Diyos na pinaglilingkuran namin, maglilingkod pa rin kami. Hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Diba? Praise God. Kaya dumadating sa ganoon, mga kapatid. Bakit? Kasi yung progress ng mensahe, from healing the body, kaya sabi niya, ang pinaka-purpose ng mensahe ay pagalingin yung kaluluwa natin. Anong halaga na gumaling ka sa sakit, di naman gumaling yung kaluluwa mo? Pupunta pa rin ng impyerno yung kaluluwa natin. Diba? Pero kahit na ikaw na ang pinakasakitin, diba? Pero tanda natin ito, mga kapatid, God is a healer. Diba? Hindi pwedeng hindi niya pa. Kaya nga nakakaranas tayo ng kagalingan. Bakit? Yan ay sign na may eternal life ka. Praise God. Kaya sabi niya pa dito, they would die over it. The manna that kept them alive yesterday would kill them today. Yung mana na nakapanatili ng buhay para sa kanila kahapon, pag kinain nila ngayon, papatay na sila noon. Yung mensahe sa panahon ni Luther, na bumuhay sa mga tao sa panahon na spiritually speaking, pag kinain mo ngayon, mamamatay ka na. Praise God. Kaya ganyan yan sa ating panahon. Praise God. Kaya kailangan natin makita yung dispensational change. Nasaan na ba pa tayong panahon? Wala na tayo sa panahon ni Luther. Wala na tayo sa panahon ni Wesley. Wala na tayo sa panahon ng Pentecostal. Nasa bride age na tayo. Diba? Kaya nga hindi tayo patalon-talon. Diba? The more na malakas ka tumalon, malakas ka sumigaw, the more na mas malakas ka kumanta o kung ano man, o sumayaw, praise God, ikaw ay bautismado ng Holy Spirit. Diba? Pero hindi ganon. Kasi sa bar may ganon din, malakas tumalon, malakas sa sumigaw, malakas sumayaw. Diba? Kasi kung yun ang pinakasaya natin, hindi ganon, mga kapatid. Praise God. Kaya nga, paano natin malaman na tayo, na yung salita, tayo ay bautismado ng Holy Spirit kapag kayong salita ay natatanggap natin. Pag sinabing natatanggap natin, hindi natin yung kinukontra. At nakikita yan sa ating buhay. Praise God. Kaya pagka may narinig tayong pangangaral, nakita natin biblical, nakita natin sa mensahe, at hindi mo matanggap, huwag na tayong magsalita. Diba? Sabihin na natin, Panginoon, ipaunawa mo sa akin. Praise God, no? Kaya sabi niya pa dito, the Bible said it got germs in it, contaminated, and the manna. They had to get a new manna every day. Amen. And what is it? The people that live on manna of Luther, Wesley, and them back in there, you are eating contaminated stuff. That's killing you spiritually. It's killing you dead in your traditions. Diba? Kaya nga marami tayong napapakinggan ng mga pangangaral. Diba? Praise God. Pero bago natin pakinggan yon, pakinggan muna natin yung pangangaral ng Diyos mismo sa panahon na to. Diba? Dahil mismo, tandaan niyo mga kapatid, kung pwede nating marinig ang boses ng mensahero, pero pag hindi mo narinig yung boses ng Diyos sa likod ng boses ng mensahero, hindi mo rin matatanggap yung mensahe na ito ng mahinam. Praise God. Dahil kung alam natin na ito'y mensahe ng Diyos, diba? Hindi natin ito babaliwalain. Isipin mo, sulatan ka ng presidente. Litaranta ka pagka sinulatan ka ng presidente, diba? Gagawin mo yung sinasabi niya. Pero ito, Diyos na ang nagsulat sa atin. Diba? Diyos na ang nagbigay ng mensahe, kaya kailangan huwag nating baliwalain. No? Sabi niya pa dito, yesterday, Luther's manna would not work for Methodist. Methodist manna would not work for Pentecost. Pentecostal manna will not work for today. Diba? Kaya sabi niya, kung ano yung panahon mo, kailangan kilalanin mo. Kasi sa bawat panahon may tamang pagkain.
Kung baby ka, hindi ka pwede pakainin ng matitigas. Baby ka eh. Diba? Pero pag tumatanda ka na, hindi naman po pwedeng puro kagatas. Diba? Kailangan mong kumain ng matitigas. Sabi niya pa, see what I mean? Every day it come, day by day, fresh, and so has it through the church ages. Luther Mana was the message of justification. Wesley message was the manifestation of sanctification. Pentecostal was the restoration of the gift. But this is introducing the headstone. The last day, the bride tree, which is contrary to all of it, and yet it's the same light for the matured. Oh, so tingnan natin mga kapatid. Yung bride tree, sabi niya ganyan, it is contrary to all of it. No? Kaya nga sa panahon natin mga kapatid, nilinaw yung justification. Ba? Ano ba yung justification? Itinuring na hindi mo ginawa. Diba? At sabi niya pang ganyan, diba? Kaya nga akala nila yung justification, akala nila kahit magsigarilyo ka, ligtas ka. You are justified. The just shall live by faith. Diba? Pero hindi ganoon. Kaya sabi niya, pag ginustified ka ng Diyos, pag nilinis ka ng Diyos, inaring ganap ka ng Diyos, praise God, at ikay totoong ligtas, hindi mo na magagawa yun. Hindi mo i-justify na justified ka. Kaya okay lang magsigarilyo. Yung sanctification, di ba? Akala ng iba yan ay tinatrabaho. Pero sabi nga ng mensahe, hindi. Di ba? Parang yang isang puno. Di ba? Isang mangga na itinanim mo. Yung mangga, hindi mo pwedeng turuang mamunga, marunong mamunga yun. Kaya yung mga itinalaga ng Diyos, ang pangangaral ng salita ng Diyos, ito'y paalaala lang sa atin. Pero kung paano kang mamunga, ang Diyos ang nagpapabunga. Dahil ikay tinalaga ng Diyos doon pa, meron ka ng attribute ng kabanalan na nasa iyo. Ang kailangan lang makwikin yun, ma-realize mo, nakaparte ka ng Diyos, na ikay tinawag ng Diyos para sa kabanalan. Praise God. At pag nakita mo yun, automatic yan, walang magtuturo sa iyo. Kaya nga sabi ko mga kapatid, ilang beses natin naranasan, may mga patutuo. Wala pa tayo sa mensahe, pero tinawag na tayo ng Diyos. May mga bagay tayong hindi ginagawa dahil mayroong nag-uudyok sa atin na mali yun. Pero hindi natin minsan makita nga sa scripture eh. Pero nung marinig mo yung mensahe, na-confirm mo. Kaya pala. Diba? Kaya nga minsan sabi ko na eh. Tama yung kutob ko. Diba? Praise God. Bakit yun ay conviction ng Holy Spirit? Diba? Hindi yun hinala mo lang, kundi ginaguide ka ng Holy Spirit, mga kapatid, patungo doon sa mensahe. Praise God. Kaya nga sabi niya pa, like the same sun, shine today. It will be ripening the grain for the harvest in July. Diba? Yung araw nung nakaraan, sabi nga, yung araw nung mga lumipas na buwan, mahalaga yon. Bakit? Kasi isa yun sa mga kailangan ng halaman para mamunga siya pagdating ng July. Diba? Para mahinog yung bunga pagdating ng July. Praise God. So makita natin, pagdating kasi sa pagtatanim sa palayan, di ba? Bawat buwan, iba-iba yung iba-iba yung init. Pag summer, talagang sobrang init yan. Yan yung panahon mga kapatid na kung saan makikita mo yung mga palayan naninilaw na tapos nakayuko na. Bakit? Pahinog na kasi, hinihinog ng araw na yon, ng sikat ng araw na yon, yung mga binhi. Pero pagka yung sikat ng araw ay hindi katulad sa buwan na yon, hindi sobrang init, hindi mahihinog yon. Diba? Praise God. So makita natin mga kapatid, nagko-contribute din yung ilaw ng mga past age. Diba? Pero tandaan natin, kailangan mong makita yung liwanag sa panahon natin. Kasi yun ang magpapahinog sa atin eh. Diba? Kasi pagka hindi mo nakita yun, mga kapatid, hindi natin naranasan yung liwanag na yun, hindi tayo mahinog. Sa madaling sabi, hindi tayo masasama sa harvest time. Kasi ang Laodicea, nandyan yung harvest time. Pero sabi nga ng mensahero, kailangan merong ripening age. Meron munang kailangan mahinog bago mag-harvest. Diba? So kailangan ng sikat ng araw para mahinog tayo. At pagkatapos bago tayo papasok sa harvest time. It's stronger. The wheat is more advanced. It's ready to take it. Tandaan natin, yung binhi, yung mga hinirang sa panahon na to, mas advanced tayo kaysa sa panahon ni Luther, kaysa sa panahon ni Wesley, kaysa sa panahon ng Pentecostal. Kaya kailangan natin ng mas matinding sikat ng araw ngayon.
Diba? So, ganun kataas yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Praise God. Hindi ka mahihinog sa simpleng pangangaral ni Luther. Hindi ka mahihinog sa simpleng pangangaral ni Wesley. Hindi ka mahihinog sa simpleng signs and wonder, mga kapatid. Pagdating doon sa Pentecostal, mahihinog lang tayo sa pagbubukas ng mga hiwaga ng Biblia. No? So, yan yung kailangan natin. So, hanggat hindi mo makita yan, mga kapatid, hanggat di mabuksan sa'yo, never tayong makakasama sa harvest time. No? So, tingnan pa natin. Sabi niya, let no man by his creed deceive you. You stay right straight in the promise of God, the word of God. And that word, if it's a word for this day, God vindicate it so. If He doesn't, it's not the word for this day. The word that fell on the day of Pentecost will not work. Pansinin niyo, mga kapatid. The word that fell on the day of Pentecost will not work this day. Kung yung pangangaral natin ay pareho ng pangangaral sa araw ng Pentecostes, diba? Kaya sa panahon ni Pablo, paano siya mangaral? Diba? Tanggapin niyo yung gospel. Kristo'y namatay, inilibing, muling nabuhay. Yun yung salita ng Diyos sa panahon ng araw ng Pentecostes. Masama ba yun? Hindi masama yun. Pure word yun eh. Pero, kung mangangaral tayo ng ganun lang, sabi niyang ganyan, hindi yun uubra sa panahon natin. Kaya pagdating sa end time evangelism, di ba natalakay natin yun? Sabi niya, ang end time evangelism, pag sinabi natin end time evangelism, ito yung pangangaral ng salita ng Diyos sa huling panahon. Paano ka mag-evangelize? Sabi niya ganyan, pagka end time evangelism ang pag-uusapan, mag-uumpisa ang end time evangelism sa Malakay 4. Diba? Kaya sa panahon natin, hindi masama, di ba, pinapangaral din naman natin yun eh, yung gospel na si Kristo'y namatay. Kailangan mong magsisi sa kasalanan mo na si Kristo'y inilibing. Kailangan mong mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Na si Kristo'y nabuhay na maguli. Kailangan mong tanggapin yung Holy Spirit para sa pagpapanibago ng buhay mo. Pinapangaral natin yon. Pero hindi tayo natapos doon, yun ang ibig natin sabihin. Di ba? Hindi sapat yun. Kailangan mong humakbang pa ng isang hakbang. Na ano, naligtas ka na. Ba, niligtas ka ng Diyos, tinanggap mo yung Espiritu ng Diyos. Pero ang qualification sa rapture, isa lang. Adoption. Kailangan mong may posisyon. Diba? Kaya nga pagka hindi ka na posisyon, wala tayong asang rapture. Kaya sabi niya, oo, na-justify ka, oo, na-sanctify ka, oo, binautismo ka ng Holy Spirit, pero kailangan mong maposisyon. Adoption. Diba? Paano ko mapuposisyon, ma-adapt? Kailangan mabuksan yung mga hiwaga sa atin. Diba? So praise God. Kaya wag tayong hihinto. Kaya may quote siya, yung nakarang pinag-uusapan nga nila, sister, sabi niya, kahit mabautismo ka pa ng Holy Spirit ng ilang beses, pupunta ka pa rin ng impyerno. Diba? Bakit? Kasi yung mensahe ay nagpa-progress. Diba? Praise God. Kaya kailangan hindi tayo huminto. Pero tandaan niyo, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Kung ang Diyos ay nag-set ng finish line, siya ang gagawa ng paraan para makaabot yung bride sa finish line. Hindi tayo. Diba? Pero wag lang tayo, ang sinasabi natin, wag lang tayo, mga kapatid, magkumpiyansa. Okay na to. Diba? Kailangan maabot natin yung hinihingi ng panahon natin. Paano natin maabot yun? Sa biyaya din ng Panginoon. Kaya nagbigay siya ng mensahe. Kaya sabi niya nga, yung salita ng Diyos, Day of Pentecost will not work this day. Kasi sa panahon ng Pentecostes, hindi pa nabubuksan yung mga hiwaga. Kaya sabi ni Pablo, ako'y nakatingin sa isang malabong salamin. Ba? Salamin ba yun? As in a glass, sabi niya ganyan. Ba? Pero sabi niya, when that perfect has come. Sabi niya, ako'y bata at nag-aasal bata, pero pag dumating yung perfect na yun, sabi niya ganyan, hindi na tayo magiging malinaw na yung paningin natin. Yung lambong na nakatakip sa atin ay mawawala na. Praise God. Kaya nga sabi nga ng mensahe, ano yung perfect na yun? We have that today. Sabi niya, the perfect interpretation of the word. Diba? Kaya sa panahon natin, mga kapatid, kaya sa panahon ni Pablo, sa panahon ng mga apostol, sabi niya ganyan ng Biblia din, inasam ng lahat ng hari, lahat ng propeta na makita yung panahon natin na ito. Pero hindi binigay sa kanila. Diba? Pero sa atin binigay. Diba? Napakapalad natin. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Praise God, no? Kaya nga kung sa salita pang kanto, napakaswerte mo. Diba? Pero hindi tayo naniniwala sa swerte. No? Hindi napakapalad natin. Praise God, no? Sabi niya pa, no sir, that was for Pentecost.
This is for the bride, going home of the bride. Praise God. Tingnan pa natin. May sabi niya, we've got something different. Pentecostal represented that again. But we're in the bride age. No more than the word Noah would work in the days of Moses. Sabi niya, yung salita ni Noah, hindi yan uubra sa panahon ni Moises. Mas mataas na yung hinihingi sa panahon ni Moises. No more than Moses' law would work in the time of Paul. Here, he tried to tell them, you are dead to that and you cannot have that. No? Praise God. Kaya tandaan natin, nasa na tayo? Nasa bride age na tayo. Yung bride age, kasi ang hirap minsan i-illustrate eh. Naghahanap ako ng picture ng dispensational age. Yung overlapping ng time. Kasi pag overlapping ng time, pag sinabi mo kasing overlap, yung dalawang panahon ay nagsasalubong sila. No? So dito sa panahon natin, kasi ang huling panahon ay Laodicean Church Age. Pero dahil may mensahe na binigay ang Diyos, yung dispensasyon ay tila baga nagkakaroon ng dalawang age. Pero isang age lang ito. Pag sinabi natin parang dalawang age, parang nagkakaroon ng dalawang grupo. Isang tumanggap sa salita ng Diyos, isang hindi tumanggap sa salita ng Diyos. No, praise God. Kaya parang sabi niya dito, we are in a bride age. Pero hindi ito pang walong age. Parang ipa ba? Yung ipa, mga kapatid, ba yung palay, pag yung binhi niya, pagka inano mo, binhi yun eh. Pero sa loob nun, yun yung pinakakakainin. Yung binhi niya talaga yun, yung bigas nasa loob. Pero pag tinignan mo yun, isa lang yun eh. Diba? Bakit nasa loob ng ipa yung binhi, yung bigas? Pero pag binuksan mo yun, meron pang isa sa loob. Parang ganon, diba? Yung bride age, nasa loob yan ng Laodicea. Bakit? Kasi ang Laodicea ang pinakahuling panahon. Pero dyan sa Laodicea, dyan din huhugot ang Diyos, praise God, ng mga bride niya. Kaya sa panahon natin, yung mensahe ng pang Pentecost, yung mga gawin ng Pentecost, kaya sabi ko mga kapatid, diba, hindi naman masama na magkrusada. Praise God, di masama, praise God, na maganyan-ganyan tayo, pero hindi na yun uubra sa panahon natin. Kasi sa panahon ng mga Pentecostals, talagang Pentecostal, talagang yan yung kanilang, kumbaga, evangelism nila yan, nagkukrusada sila, talagang effective. Noon, mag-share ka lang, tumugtog ka lang ng gitara dyan sa mga puno, may lalapit na. Ngayon, kahit nga imbitahin mo eh. Diba? Minsan, kahit nga may libre pang pagkain. Dati, kahit walang libreng pagkain, ngayon eh, kailangan mo painan ng bigas. Kaya may mga churches na gano'n eh. Bibigay ng isang sakong bigas para lang umatid ka. Diba? Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, hindi yun ang programa ng Diyos. Diba? Praise God. Although kasama yun, tinitingnan nyo ng tao eh. Kapag ka namumuhay ka ng maayos at mapagbigay ka. Diba? Siyempre sasama sa'yo. Ang problema, hindi lahat ng tao ganun. Yung iba sasama sa'yo kasi may binibigay ka. Kaya sabi nga ng ating Panginoong Isus nung humayo yung mga alagad, huwag kayong magdala ng kahit ano. Kaya magdala ng pera, pagkain, huwag kayong magdala. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ng isang foreigner eh, pagka nag-aayo ko daw, nagdadala ng pera. Bakit? Kasi ang tingin nila sa foreigner, pera. Diba? Praise God. Kaya minsan makikinig lang kasi may dalang pera. Diba? Pero kaya nga makita natin mga kapatid, kaya lagi nating pinapangaral yung purong salita ng Diyos. Bakit? Yan ang bibihag sa puso ng mga bride. Ang purong salita ng Diyos. At kapag ka nabihag ganyan, kahit anong hirap ng buhay, diba? Kahit anong discouragement, kahit na, sabi nga minsan wala sa ayos yung napuntahan mo, praise God. Pero tandaan mo, pag nabihag ka ng Diyos, hindi ka makawala dyan. Walang divorce yan, praise God. Kaya makita natin. Tingnan pa natin. So sabi niya dito, then along come the Pentecostal age with the baptism of the Holy Spirit. Sa first seal ito, 1963. And they cabbage down on that. Now, there cannot be no more ages. Ang problema kasi, excuse me, no? Sabi niya, wala nang ibang panahon. That's all of it. That's the Philadelphia or not the Laodicean age. But then, we found in the studying of the scripture that the messenger to the age come right at the end of the age every time. Tanda natin. Dito yun eh. Sabi niya, ang mga mensahero laging dumadating sa dulo ng kapanahunan. Katulad tingnan natin ito. Paul come at the end of the age. We find out that Irenaeus come at the end of age. Martin, end of the age. Luther, at the end of the Catholic age. So, tingnan natin. Kailan dumating si Luther? Sabi niya,
the end of the Catholic Age. Kailan yung Catholic Age? Thyatira. Sa Thyatira, yan yung, kung tawagin nyo namin sa Catholic Age, kasi yan yung Dark Ages eh. Kailan ang panahon ni Luther? Sardis, di ba? Pero bago pumasok sa Sardis, dumating na siya sa dulo ng Catholic Age. Naging pare nga siya eh. Di ba? So bago mag-start, sabi niya dito, nasa dulo siya nung age. Bago siya. So sabihin natin, bago nag-start yung Sardis, nandun na si Luther. Bakit? Naging pare nga siya eh. Kaya sabi niya, nasa dulo siya ng Catholic Age. Nasa dulo siya ng Dark Ages. Thyatira. Sa dumating. Pero hindi pa siya nako-convert. Kailan siya na-convert? Nung nagkaroon na ng overlapping ng time. Sardis. Kaya pagdating sa Sardis, doon siya minute ng Diyos. Pumasok siya. Diba? And Wesley at the end of Lutheran Age. Si Wesley kailan dumating? Sa end ng Lutheran Age. So bago mag-start yung Methodist, yung Philadelphia, nandun na si Wesley. Diba? At ang Pentecost, at the end of the sanctification. At the end, sa dulo naman ng, anong tawag dun? Philadelphia. Ang Philadelphia kasi hanggang 1906 yan. Pagpasok ng 1906, nagkaroon ng overlapping ng time, papasok na yung Laodicea, pumasok yung Pentecostal. Kailan pumasok yung Pentecostal? Diba? 1906, Azusa Street Revival. Nung pumasok yan, sabi niya nga, kaya nag-umpisa ang Laodicea na walang mensahero. Bakit? Kasi pumasok na yung, kasi tanda natin mga kapatid, sa panahon ng Laodicea, ng Pentecostal Revival, mismo ang Holy Spirit ang bumaba. Sabi nga ng Biblia, sabi niya sa isang talata, hindi na dapat kasi tatawag ang Diyos dapat ng mensahero. Pero dahil hindi matanggap ng tao yung Holy Spirit, kailangan niyang tumawag ng kasangkapan. Kaya nung paalis na sabi niya, hindi itong matanggap ng buong mundo yung Holy Spirit na tatanggapin nyo. Diba? Kaya mismo mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ang bumaba sa araw ng Pentecostes. Bakit? Bumalik yung gift. Dahil kung wala yung presensya ng ating Panginoong Hesus doon, walang kagalingan. Diba? Wala namang taong nagpapagaling. Tapos doon sa panahon ng Azusa Street Revival, may mga taong nabuhay, namatay na, nabuhay. Kaya ba ng tao yun? Hindi kaya ng tao yun. Kaya, Diyos lang ang makakagawa nun. Pero along the way, pagdating ng Laodicea na pag-aralan natin nakaraan, itinulak nila ng itinulak si Kristo palabas. Ang gusto lang nila yung gift. Gusto nila ng kagalingan. Gusto nila ng pagpapala. Diba? Gusto nila ng mga blessing, wisdom, knowledge. Praise God, discernment. Pero pagdating sa purong salita ng Diyos, yung ipangaral na yung purong salita ng Diyos, na ang babae dapat hindi nangangaral sa loob ng iglesia, na ang babae dapat ay nakadamit pang babae, ang lalaki dapat nakadamit pang lalaki. Diba? Dapat ang lalaki hindi nagsushort. Diba? Siguro pang doble, okay lang. Diba? Dahil lang ba ang lalaki nakashort, ang tawag dyan ng mensahero ay sisi. Salawal yan. Praise God. Pambabae yan actually na sinuot ng lalaki, sabi niya. Praise God, na ang lalaki dapat, praise God, hindi umiinom, hindi naninigarilyo, di ba? Praise God, ang isang pastor dapat isa lang ang asawa. Praise God, nung itinulak na nila ng itinulak mga kapatid, ang purong salita ng Diyos, bago dumating yung mensahero. Kailan siya dumating? 1909 ba? O 6 din ata eh. Pero baby pa yun. Kaya kailan siya nag-umpisa ng ministry? 1946. Halos 50 years na. 1906, 40 years. Diba? 1906 nag-umpisa yung Laodicea, dumating siya. Saan siya dumating? Sa dulo na. Diba? Ng Laodicea. Bakit? Kasi mayroong overlapping ng time ulit. Diba? Mayroong papasok na age. Anong age yun? Bride age. Diba? Kaya ang mensahero, kasi pag titingnan mo dito mga kapatid, wala siyang binabanggit na mensahero eh. Diba? Ang mensahero, kaya sabi nga ni Brother Branham, the messenger is the Holy Spirit. Kasi bago siya dumating, ang mensahero mismo Holy Spirit. Praise God. Pero dahil ayaw matanggap ng mga tao, dumating siya. Ginamit siya ng Diyos. Sabi niya, at the end of the Pentecostal age, sabi niya, sa dulo naman ng Pentecostal, sa dulo ng Laodicea, we are supposed to receive, according to the word,
As God help me tonight to show you through here that we are receive a messenger that will take all those loose ends out there and reveal the whole secret of God for the rapturing of the church. Tingnan niyo mga kapatid. Reveal the whole secret of God for the rapturing of the church. So sa makatwid, pag hindi nahayag sa iyo yung mga hiwaga ng Diyos, walang rapture na magaganap sa iyo. Diba? Praise God. Kaya sabi niya nga, sa dulo ng Pentecostal, kaya pala si Brother Branham dumating sa dulo na ng Pentecostal, sa dulo na ng Laodicea. Bakit? Kasi merong, sabi nga, mensaherong darating sa dulo ng Laodicea na ihahayag yung mga hiwaga na ito para naman ma-rapture yung iglesia. Diba? Kaya yung makita natin mga kapatid, kaya ngayon tatanggap lang sa mensahero yung kanyang people lang. Kung hindi ka kabilang sa bride age, hindi mo tatanggapin yung mensahero. Diba? Kasi alam natin, hindi naman talaga siya yung mensahero eh. Ibig sabihin natin, ginamit lang siya ng Diyos. Praise God. Katulad natin yan, mahina din yan. Pero tanda natin, pag may ministry ka, iingatan ka ng Diyos. Ilang beses na gusto ni Brother Branham sirayin yung buhay niya. Gusto niyang uminom, manigarilyo, mamabae. Diba? Praise God. Praise, tsaka ano pa, ano ba yun? Babarilin niya yung sarili niya. Papakamatay siya, na-depress eh. Diba? Pero iningatan siya ng Diyos. Kaya tanda natin, pag kay may ministry, iingatan ka ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. No? Kaya tanda natin, yan yung tinatawag natin the dispensational change. Diba? Nandito pa tayo sa Laodicea, pero tanda natin, nag-o-overlap na yung time. Kaya nga yung mensahe natatanggap natin. Diba? Kumbaga sa ano, nandito ka na kasi. Diba? Pero may mga taong hindi makatanggap. Praise God, no? At sabi niya pa, pinapa natin. Now watch. Now in the seventh church age, when the seventh angel begin to sound, the mystery of God was to be made known right. Ano daw yung mystery ng Diyos na mahahayag? Specific, sinabi niya, the seals. Diba? So, hindi ko malaman pa mga kapatid, may mga, ako, personally, may mga bagay sa Biblia hindi ko maintindihan. Minsan, hindi ko makita yung code, hindi ko maintindihan talaga. Diba? Pero sabi ko nga mga kapatid, may binanggit yung mensahe na specific na ihahayag niya. Ano yun? Yung hiwaga ng Diyos. Ano yung hiwaga ng Diyos daw? The seals. So may mga bagay minsan sa quote, mysterious. Sabi nga natin, parang may tumbok si Brother Branham. Ano kaya yun? Kasi di mo makita yung tumbok. Diba? Pero sanali sa akin, hindi ko na hinahalongkat yun. Pinapag-pray ko na lang. Diba? Basta kailangan makita mo yung pagbubukas ng selyo. Praise God. Dahil sa pagbubukas ng selyo, ito ang magbibigay sa atin ng rapturing faith. No? Kaya sabi niya pa, ano yung Laodicean age? The Laodicean age is the Pentecostal church age. Ang Laodicea, yan ang Pentecostal church age. Diba? Because it's the last church age. Luther had his message. Wesley had his message. Pentecost had their message. Remember, this is the Pentecostal it's speaking to. Because the Pentecostal age is the last age. No? So, tingnan natin. So, sa dulo ng Pentecostal age, mga kapatid, 1906, nasa dulo, dyan dumating yung messenger. Bakit natin nilagay na 1963? Kasi 1963 yung sabi natin, pinaka-peak. Kasi dyan binuksan yung mga selyo. Dyan niya sinabi that He is the messenger. I am not the messenger. Diba? 1963. Sabi nga, but let me tell you, there will rise a messenger at the end of this Pentecostal age and wind up the thing. Hindi lang basta lumitaw siya, may gagawin siya. Ano yon? Aayusin niya yung mga buhol-buhol. Diba? It will be a man. Kaya sabi niya, tao yan. Earthly angel. Diba? Kasi minsan sabi nila, hindi na kailangan ng mensahero. Yung tinutukoy daw na angel doon sa seventh angel ay heavenly daw yun. Hindi raw yun propeta. Diba? Kaya inaalis siya. No? Pero dito malinaw mga kapatid, it will be a man. No? Tandaan natin. I believe Laodicean age is the Pentecostal age, where she comes to the place of lukewarm and God spew her from His mouth. But believing that this is one of the last great revival that the world will receive, and it's come
in the last age, the Laodicean age, at the end of the Pentecostal dispensation. Kasi yung Pentecostal, kaya nga sabi ko mga kapatid, paano ba natin ipapaliwanag, no? Yung mga naunang age sa atin, kasi tayo lumalampas na tayo sa Pentecostal age kasi may overlapping ng time nga eh, no? Hindi na tayo namumuhay sa pagkain ng Pentecostal. Kasi pagka kinain mo pa lahat yun mga kapatid, yung pagkain ng Pentecostal, kinain mo, dinala mo. Kaya nga yung mga bride may discernment dyan. Kaya alam nila pag kayo nangangaral dito, nagbabaso, hindi. Alam din nila kung ang nangangaral dito, ang pinapangaral ay pang pagkain ng pang bride o hindi pang bride. Diba? Kaya pag kinain mo yon, pag sinabi mo kinain, tinanggap mo, diba? Sinang-ayunan mo, nag-amen ka, tapos pagkain pala ng Pentecostal, sabi niya, mamamatay ka spiritually. Diba? Praise God. Kaya makita natin mga kapatid, pagdating ng 1963, sabi niya dito, yan yung, kung tawagin natin yan, pillar of cloud, diba? 1963, the first seal. And then there's coming forth 7 mysterious thunders that's not even written at all. That's right. And I believe that through those 7 thunders will be revealed in the last days. In order, yung 7 thunders na yan yung interpretasyon o yan yung ibig sabihin ng 7 selyo. Kumbaga yan yung nilalaman. Kung may libro, first chapter, first seal, hanggang pampitong chapter, 7 seal. Yung nilalaman ng kada chapter na yun yung thunders, yung ibig niya sabihin. At sabi niya, yung mga thunders na yan, sabi niya, anong gagawin yan? In order to get the bride together for rapturing faith. Diba? So, yan ang maghahanda sa bride para sila ay to get the bride together, ipunin yung bride, magkaisa yung bride, para daw sa isang layunin. Ano yun? Rapturing faith. Kaya ang pinaka-purpose ng pangangaral dito mga kapatid, hindi para mabago ka, kundi para ma-rapture ka. Diba? At tandaan natin mga kapatid, tandaan natin ito, hindi babalik ang salita ng Diyos sa Diyos nang walang ginagawa sa buhay mo. Sabi niya. Diba? Yung mga pangako niya, kung nangako siya ng kabanalan sa iyo, hindi babalik yung salita na yan hanggat di na-accomplish sa buhay mo. Diba? Kaya itong mensahe na to, ito ay message ng restoration. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, hindi po pwede natanggapin mo yung mensahe na walang epekto sa buhay mo. Kung ito ay message ng restoration, meron at merong masasauli sa iyo. Ikaw ay marirestore, yung pamilya mo marirestore, di ba? Praise God, yung mga relasyon na sira, marirestore yan, aayusin ng Diyos yan. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung gaano katagal, pero tandaan natin ito, hindi siya pwedeng magbigay ng isang mensahe na walang epekto sa buhay natin. Praise God, kailangan lagi may epekto yan. Nagkakaroon lang ng katagalan dahil minsan di ka na nanampalataya. Diba? Minsan dahil sa attitude natin. Diba? Kaya tandaan natin, isa lang, kaya walang rapture sa labas ng mensahe. Amen. Praise God, no? Walang mararapture. May kaligtasan sa labas ng mensahe siguro. Kasi may mga taong maliligtas na hindi tumanggap sa mensahe. Pero tandaan natin ito, huwag tayong makontento na maligtas lang. Kaya sa panahon natin, hindi tayo nililigtas ng Diyos, niligtas ka na ng Diyos. Kailangan kanyang i-claim. Paano kanya i-claim? Di ba? Kailangan mabuksan yung mga hiwaga na ito. Praise God, para i-claim kanya, angkinin kanya, kaya huwag tayong makontento maligtas lang. Dapat hindi tayo ligtas lang, ligtas na rapture pa. Diba? Praise God. Kaya nga po pwede kang maligtas pag naiwang ka. Naiwang ka, diba? Hindi ka na rapture, hindi ka nakasabay sa pagkahinog ng mensahe. Diba? Pero along the way, nung maiwang ka, na-realize mo, totoo, nanindigan ka, hanggang sa patayin ka, hindi ka lang papatayin. Saan ko ba nakita yun, ha? Kalimutan ko na, may nakita kong palabas Hindi pala palabas. Sa Facebook yun si Bartolome yata. Biro nyo, nakita ko yung picture, binalatan. Totoo pala talaga yung binabalatan. Biro mo yung kamay yung balat niya sa kamay, simula sa kamay pa ganito, hanggang dito, binalatan siya. Diba? Itanggi niya lang yung pananampalataya, pero hindi niya tinanggi. Diba? Kaya nga sabi ko nga, salamat may rapture. Kasi kung walang rapture, baka balatan tayo, di ba? Diba? Pero salamat dito tayo nilagay ng Diyos. May rapture. Hindi natin mararanasan yun. Praise God. Dahil kung mararayin, talagang napakasakit kung mararanasan natin. No? Praise God. Kaya pagdating dito sa 1963, mayroong panibagong age. Hindi ito panibagong age in the sense na pangwalo. Kundi may panibagong tao na ihahanda ang Diyos.
Ano yun? That is the bride age, 1963. Kaya sabi niya ganito, pagdating na 1963, I will call you bride. Hindi ko na kayo tatawagin church, sabi niya, tatawagin ko na kayong bride. Di ba? Kaya pagdating din ni Elohim sa panahon ni Abraham, di ba? Anong sabi ni Elohim? Ngayon, tatawagin na kitang Abraham. Di ba? Abraham, hindi na Abram. Kaya nung mamit niya si Elohim, nalaman niya na siya yun, bakit ang tawag sa kanya, Abraham? Siya lang naman ang kausap ng Diyos eh. Diba? Kaya nagpatira pa siya, sinamba niya yon. Bakit? Alam niya. Bakit? Kasi siya lang ang nakakaalam ng pangalan. E tandaan natin mga kapatid, yung mensahe pagtatawag ng pangalan. Kaya hindi aksidente na ikaw ay lumingon. Sa karamihan ng tao, ikaw lang ang lumingon nung marinig mo yung mensahe. Bakit? Tinawag ng Diyos yung pangalan mo. Diba? Kaya hindi aksidente na nandito ka. Isa ka sa nakarinig ng pangalan mo. Kumbaga sa ano, may secret code ang Diyos. Diba? Ang nakakakalam ay ang bride at ang bridegroom lang. Kaya pagdating ng 1963, sabi niya, hindi na ito para sa lahat. Para lang ito sa mga piling tao. Kaya yung kanyang mensahe ay nagbago na at nagbago. Diba? Kaya tayo ngayon dito, diba? Yung mensahe natin, kaya nga binabasa natin yung quotation dahil wala tayong ibang mensahe. Praise God. Naniniwala tayo na siya yung mensahe ng Diyos, mensahero ng Diyos. Diba? Kaya nga sabi ko, malibang patunayan sa mismo ng Diyos, hindi ka maniwala. Pero pag pinatunayan sa ng Diyos, kahit anong pasabihin ng ibang tao. Diba? Kaya nga sabi nga, kung pipilitin mo akong talikuran ng mensahe, you're too late, brother. Nasa punto na ako na wala ng talikuran sa Diyos. Diba? Praise God. Kung hindi welcome yung mensahe na tinanggap ko sa bahay na pupuntahan ko, hindi ako welcome. Because you cannot separate this message from me. Diba? Dahil ang mensahe at ako ay isa. Bakit? Hindi yan mensahe lang, kundi yan ay mensahe at yung buhay natin ay nagkakaisa. Buhay na natin yung mensahe. No? Kaya ganyan yung nangyari. Ngayon sabi niya dito sa question and answer, when God's people begin to gather back together, there's unity, there's power. See? And whenever God's people get together completely, I believe the resurrection will take place then. There will be a rapturing time when the Holy Spirit begin to gather it up. Diba? So sa panahon, tingnan pa natin. They will be in the minority, of course, but there will be a great gathering. And remember how we just went through the church ages. The messenger to the church always comes just at the dying of the other age. So sabi niya, dumarating ang mensahero sa bawat kapanahunan pagpapatay na yung panahon. Katulad sa panahon ng dumating si Martin Luther sa dulo ng Thyatira. Bakit? Papatay na yung Thyatira eh. Patapos na eh. Dumating si Wesley sa panahon sa dulo ng panahon ni Luther. Bakit? Kasi pa-organize na naman yung mga Lutheran eh. Papatay na eh. Kaya dumating naman yung Pentecostal age sa panahon ni Wesley. Bakit? Nag-o-organize na naman itong sila John Wesley, mga Methodista. At nung papatay na, sabi niya, the dying of the Lutheran brought forth Wesley. The dying of the Wesley brought forth Pentecost. The dying of the Pentecost bring forth the message now. Kaya hanggat di namamatay yung ugat ng Pentecostal sa iyo, hindi sisilang ang mensahe sa buhay natin. Praise God. Kaya kailangan makita mo muna yung pagkamatay ng Pentecostal age. Kailangan makita natin mga kapatid. Kaya sabi ko nga mga kapatid, diba, sabi ko noon, lahat ng mga nasa denominasyon, patay na yan sa mata ng Diyos. Wala tayong magawa eh. Diba? Kaya malibang makita mong patay na yan, bakit ka pupunta? Bakit ka aatin? Patay na nga eh. Diba? Ano bang meron pagkapatay? Diba? Wala din. Diba? Kaya makita natin, malibang, kaya nga sabi ko nga, kaya minsan bumabalik, nakarinig ka na ng mensahe, bumalik ka sa denominasyon. Diba? Isa lang ibig sabihin nun, hindi mo nakita na patay na yung denominasyon. Image of the beast yun eh. Kapareho yan ang mark of the beast, walang kaiba niyan sa nanay. Tapos pupunta ka, pupuri ka din doon, talagang blessed na blessed. Sabi ko, minsan di ko maintindihan eh. Diba? Praise God. Kaya makita natin mga kapatid, hindi rin sa dahil sa mas maalam tayo, hindi dahil binuksan tayo ng Diyos. Diba? Wala naman nagturo sa atin, ibig sabihin mga kapatid, di naman ako pinilit ni Pastor Nathaniel. Diba? Pero dumating sa panahon na kumbinsido ako. Kaya nga diba? Kaya nga sabi ko nga kahit sino pa eh.
Diba? Kahit kaibigan, kahit na pastor pa, pag wala sa salita ng Diyos, minsan di tayo nagpapapigil. Diba? Bakit? Kasi yun ang dapat eh. Kasi kung hindi ako maninindigan, paano manindigan yung pamilya ko? Kaya sabi ko nga mga kapatid, di ba, gusto mong maligtas yung kapitbahay mo, yung pamilya mo, ayaw mo. Kung meron dapat unang maligtas, unang-una ikaw yon. Ikaw at yung pamilya mo. Di ba? Huwag mong intindihin yung kapitbahay. Brad, gusto ko silang sharean eh. Di ba? Unahin mo yung pamilya mo bago yung iba. Kasi pag nakita nila yung pamilya mo, inayos ng mensahe na to, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, magtatanong yon. Anong pananampalataya mo? Anong relihiyon mo? At yung panahon na yun yung panahon na nagbubukas ang Diyos ng pintuan. Di ba? Praise God. Kaya sabi nga pa, now we find our Pentecostal brethren are living in the glare of the Pentecostal age. And they still miss it. They're trying to interpret the Pentecostal age when we're plumb past that. Ano daw? We're living on up to the rapturing time. Ba? So dito sa panahon natin, kasi pag sinabi mong Pentecostal age, yan yung age ng baptism of the Holy Spirit. Age na ibinalik ng Diyos yung fruits. Pero sabi niya, lampas na tayo dyan. Rapturing age na tayo. Dapat mga kapatid, kung ilang taon na tayo dito, dapat alam mo sa sarili mo, bautismado ka na ng Holy Spirit. Kung hindi pa, sabi niya, iyakan mo sa Panginoon, hingin mo sa Panginoon, kauhawan mo sa Panginoon. Diba? Kasi pagka hindi mo nahakbangan yung stage na yun, hindi ka makakahakbang patungo sa rapturing time. For the coming of the end time. Sabi niya, we're not living in a Pentecostal age. O, ibig sabihin mga kapatid, nasa Pentecostal age ba tayo? Nasa Pentecostal age tayo, pero yung pamumuhay natin kaiba sa kanila. Ba, kaya nga hindi tayo, di ba? Hindi tayo sumasalid sa, ano tawag doon? Yung mga parade nila na ano, di ba? Para sa pagkakaisa. Hindi tayo sumasama doon. Diba? Kasi sa ayaw sa gusto natin, magkakaisa lahat ng bansa. Magkakaisa lahat ng relihiyon. Because it is prophesied. But when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, sabi ng Biblia. Diba? Praise God. Kaya tayo, sabi ko nga, hindi tayo nanonood-nood ng kung ano-ano. Diba? Praise God. Hindi rin tayo nakikiisa sa mga yan, di tayo naimbita. Kasi pag mga piyesta yan, minsan mga opening ng piyesta, nung nasa munisipyo pa ako, 5 yan. May pastor ng Baptist, may pastor ng isa pa, may Muslim, may imam, may pari, tapos may isa pang pastor. Magpipray lahat yun. Opening prayer lahat yun. Nangyayabot ng program. Diba? Bakit? Kasi ito yung panahon natin. Kaya huwag tayong magtataka bakit ganun, parang pinagkakaisa nila. Di ba? Kasi ito yung panahon natin. The calling, at ito yung panahon natin, sabi niya, we're not living in the Pentecostal age. Kaya iba yung lakad natin sa kanila. Living in another age, see? We're not living in the Methodist age, we're living in another age. We're living up to here, to the bride age. Kaya ito yung sinasabi nating dispensational change. Nasa bride age na tayo. Diba? The calling of the church and getting it together for the rapture. Hindi ka lang tinawag ng Diyos dahil tinawag ka, kundi para ihanda ka para sa paparating na rapture. That's the age that we're now living. To my honest opinion, that's exactly the truth. Sabi niya pa, what a time is it that we're living in? Something like a calendar. You look at the calendar to find out what day of the year you're living in, and you look at God's Bible to see what age we're living in. We're not living in the Methodist age, the Baptist age. We're living in the bride age. Ano daw sa bride age? The calling, bringing back to God through a channel that He promised to bring it back. Diba? Pagtawag at pagbalik loob sa Diyos. Sa papanong paraan? Through a channel. Diba? Sa channel na ipinangako niya. To bring it back in. Kaya anong channel yan? Malakay 4. Ba? Yan yung programa ng Diyos. Dahil tanda natin mga kapatid, hindi tayo matatawag palabas palabas sa iglesia, palabas sa denominasyon. Palabas sa iglesia ang itinayo ng tao. Kasi pag ang tao nagtayo, tao ang susuporta. Tao ang, sabi nga, masusunod, hindi Diyos. At ipinangako niya ito. Diba? Kaya paano ka matatawag? Kailangan mong mamit yung Malakay 4. Kaya nga sabi ko mga kapatid, yung end time evangelism mag-uumpisa sa Malakay 4.
Malakay 4:5-6 na merong mensaherong magsasauli ng lahat ng bagay. Praise God, no? Ang sabi niya pa, and the church has come. Look how it comes up through justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. So tatlo yan. Justification kay Luther, sanctification kay Wesley, baptism of the Holy Ghost sa Pentecostal age. May pangapat pa. Ano yung pangapat? And now right into the rapturing time to get the church ready. So kung ang natanggap mo mga kapatid, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost lang, may kulang pa. Kailangan natin maganda sa rapturing time. Ano yung rapturing time? Adoption yan. Praise God. Kaya kailangan, hindi ka lang makontento na nabautismo ka na ng Holy Spirit. Paano mo nalaman na bautismo ka ng Holy Spirit? Pag natatanggap mo yung mensahe sa panahon mo. Pag natatanggap mo yan, ay pamumuhay mo, may bautismo ka ng Holy Spirit. Pero ang tanong, alam mo ba yung posisyon mo? Diba? Kailangan mong may posisyon. Praise God. Kung ikaw ay kamay, kailangan mong mag-akto na kamay. Kung ikaw ay paa, kailangan mong ma-akto na paa. At pag nai-posisyon ka mga kapatid, tandaan natin ito mga kapatid, yung posisyon mo walang makakaagaw niyan sa'yo. Ikaw lang at ikaw ang pinaka-swato o pinaka-perfect dyan sa posisyon na yan. Hindi ka kayang impersonate. Praise God. Kaya pag napunta ka sa ibang posisyon, imbis na maging blessing ka, hindi ka magiging blessing. Bakit? Ibang posisyon mo eh. Diba? Kaya sabi nga, may 4 na stage yan. Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, at yung rapturing time. Pag sinabing rapturing time, papasok din dyan yung harvest time. Diba? Pero paano harvestin kung hindi mahinog? Kaya may ripening time muna. Kaya nakita natin kanina, paano tayo mararipe? Paano tayo mahihinog? Praise God. Sa pamagitan ng sikat ng araw, sikat ng mensahe na ito. Diba? Praise God. Kasi sabi niya, to get the church ready, just exactly the way it promised, just the way the church age are lined up. No? So sabi nga, justification sa panahon ni Luther, sanctification sa panahon ni Wesley, Pentecost sa panahon naman ng baptism of the Holy Spirit. Pero sa panahon natin, rapturing time, yan yung bride age. Oh, kaya sa bride age, sa mga kapatid, kaya sabi niya nga, ang binhi sa panahon natin ay mas advanced. Mas maraming, hindi mas marami. Mas mabigat ang hinihingi ng Diyos sa atin ngayon. Bakit? Kasi marami nang nabuksan na salita ng Diyos sa panahon natin. Sa panahon ni Wesley, ang nabuksan lang the just shall live by faith. Na ang mga matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, hindi sa mabubuting gawa. Kaya yun ang pagkaintindi niya. Akala niya, sabi nga, yun lang ang nabuksan sa kanya, kailangan lang maniwala siya sa salita ng Diyos. Hindi kailangan ng mga gawa. Kaya sa panahon na yun, ang gawa nila hindi perfect, sabi ng Biblia. Naninigarilyo sila, umiinom sila, pero pag tinanggi nilang Roman Catholic Church, babalatan silang buhay. Kaya hindi na sila hinanapan ng Diyos ng kung ano pa man. Kaya sa panahon na yun, ligtas sila, wala silang kabanalan. Diba? Sa panahon ni Wesley, dumating ang panahon, nadagdagan yung revelation. Ano yung revelation? Na kailangan, sabi nga, ang maglilinis sa iyo ay ang dugo ng Diyos. Sanctified by the blood of God. Diba? Kaya sa panahon na yan, pag tinanggap mo yung dugo ni Kristo, nakakapamuhay ka na may kabanalan. Kaya sa panahon na yun, nananampalataya sila na mayroong kasamang gawa. May kasamang mabubuting gawa. Humahayo sila, gumagawa sila ng tama. At dumating ang panahon, nakita ng mga Pentecostal na hindi pala sapat yung may banal ka lang na buhay. Kailangan pala tanggapin mo yung kaloob ng Espiritu. Tanggapin mo yung Holy Spirit. Kaya dumating ang panahon, nananampalataya sila na may gawa, nakakapamuhay sila ng may kabanalan at pagkatapos nabautismohan pa sila ng Holy Spirit. Pero sa panahon natin, sabi nga ni Brother Branham, kahit na 10 beses ka pang mabautismohan ng Holy Spirit, you can still be lost. Ba? Kaya nga makita natin, kailangan nire-require sa panahon natin hindi ka lang mabautisman, but to indwell. Kasi pag sinabi mong bautismo, para kang inilulubog. Ba? Inilulubog ka sa tubig. Kaya po sabi natin, sabi kasi ng mensahero, they take a dip. Nakasawsaw sila sa Holy Spirit. Sa panahon ni Luther, nakakasawsaw sila ng konti. Sa panahon ni Wesley, nakasawsaw sila ng konti. Sa panahon ng Pentecostal, nakasawsaw sila ng konti. Diba? Praise God. Kaya sa panahon natin, kailangan mismo ang Diyos ay makapanahan sa atin.
Hindi sapat na tanggapin mo yung kaloob. Ano yung kaloob? Kasi pwede mong tanggapin yung kaloob eh. May gift of wisdom ka, may gift of prophecy ka, may gift of healing ka, may gift of tongues ka. Pero hindi naka-indwell sa iyo ang salita ng Diyos. Bakit? Pag sinabi, ang babae dapat di nangangaral, ang babae dapat walang hikaw, pati lalaki wala ding hikaw. Hindi mo matanggap. Kaya paano maka-indwell ang salita ng Diyos sa iyo? Diba? Hindi maka-indwell. Kaya pagdating sa bride age, kailangang mag-mature tayo. Kailangang mabuksan yung mga hiwaga. Pag nabuksan yung mga hiwaga, mas marami ang nire-require sa atin. Bakit? Kasi mas maraming hiwaga na buksan dito. Nabuksan sa atin yung justification ng malinaw. Diba? Na hindi itinuring ng Diyos na hindi mo ginawa. No? Kaya pag justified ka, sabi niya nga, mamumuhay ka ng may kabanalan. Hindi ikaw, kundi si Kristo na nasa iyo. Jesus Christ working in the inside and outside. Hindi ito yung pinipilit mo, kundi kusa yan. Unti-unti tatanggalin ng Diyos yung desire mo. Kung umiinom ka, tatanggalin ng Diyos yung desire mong uminom. Kaya sabi ko nga, kahit umiinom ka, umatin ka ng gawain. Kasi pag hindi ka na umatin ng gawain, wala ka nang mapapakinggan na saway. Diba? Hindi ka na matuturuan ng Diyos. Paano ka mababago? Ay ang nagbabago sa atin ang salita ng Diyos. Diba? Praise God. Kaya dumadating dito sa bright age, ito yung rapturing time. Ito yung harvest time. Diba? Bakit sa bright age? Kasi kailangan tayong mahinog. Hindi na natin kailangan ng ulan. Kasi ang isang palay, sabi nga, may stage siya na kapag inulan pa siya, mabubulok na siya. Pero ang kailangan natin ay matinding sikat ng araw, no? Kaya sa panahon natin, ganyan yung nangyari, 'di ba? Dumating yung mensahero sa dulo. Kaya pala sa dulo-dulo siya dumating. 1946. Ilang taon na bago siya dumating, 'di ba? Bakit? Kasi mayroong dispensational change pala. May papasok na age. Ano 'yon? Ihanda niya tayo sa papasok na bride age. Hindi ito isang age na kaiba sa Laodicea, kundi nagbabago na yung kumbaga, nag-iiba na yung dealing ng Diyos. Hindi na siya nakikipag-deal sa church as a whole. Kasi sa panahon ni Luther, pag pumasok ka sa Lutheran, ligtas ka. Sa panahon ni Wesley, ganun din. Kung sabihin natin, membrohan yon. Diba? Pero sa panahon na ito, mga kapatid, walang membrohan dito. Kailangan tanggapin mo mismo yung person ng ating Panginoong Hesus. No? At pagka tinanggap mo yan sa bride age, sabi nga, yung mensahe na tinanggap mo, yan din ang maghahanda sa atin sa rapture. Pag walang mensahe, walang rapture, walang mahihinog. Diba? Kaya dyan din sa panahon na yan, dyan papasok yung body change. No? At pagkatapos, yung tribulation. Diba? Pagka na-rapture na tayo, body change, papasok yung tribulation. No? Sa susunod, titignan natin yung timeline, no? So, sana tayo. Praise God. Pero bago yun, titignan muna natin yung mga dapat mangyari. Kasi dito sa Laodicea, kahapon nagre-research ako, dito mangyayari yung total blackout. Kaya nga, pagdating sa Laodicea, ang sinasabi ko, total blackout na yan. Kasi walang liwanag ang tao pag walang purong salita ng Diyos. Kasi kung hindi ko sasabihin, ay baka may liwanag pa konti. Kaya nga sabi ko nga yung iba, kasi makikita mo naman sinabi niya, bakit may total blackout? Tinulak na nila si Kristo palabas. Isipin niyo mga kapatid, wala na si Kristo doon sa gawain nila. Diba? Paano magliliwanag yun? Siya naman ang liwanag. Diba? Praise God. Kaya kahit anong samba ng mga tao, hindi nila alam. Maawa ka, diba? Hindi ka magmamayabang na ikaw nalaman mo yung katotohanan. Pero maawa ka sa kanila. Bakit? Hindi nila alam Praise God. Kaya pag tinanggap mo yung liwanag mananahan sa'yo. Kaya yung buhay mo magliliwanag yan. Kaya pagka pumunta ka sa kanila, nakita ka nila, magugulat sila. Bakit? May liwanag yung buhay mo Diba? Kaya pagdating dyan mga kapatid, sabi nga, pwede ba tayong tumayo? Last quotation. No? Praise God. Sabi niya dito, the token. Today is the calling out of the bride out of the church. The exodus for the rapture. Diba? Ito yung panahon na tayo sumisigaw lang sa labas. Parang sumisigaw at nangangaral lang tayo sa labas ng mga denominasyon. Diba? Come out of here, my people, sabi ng Diyos. Praise God. Kung paano sila lalabas, hindi natin alam. Pero kailangan, sabi nga ng mensahe, mag-uumpisa ang end-time evangelism sa Malakay 4. Kung ano yung mensaheng daladala niya, yun ang mensaheng daladala natin.
Praise God, no? Kaya tayo yung tatawag sa kanila para sa Exodus. Kaya may paglalakbay na naman. Exodus kasi pag sinabing Exodus yan ay paglabas nila. Praise God. At paglabas nila, kailangan madala natin sila sa promised land. Sa purong salita ng Diyos. Para saan daw? For the rapture. For the church to really goes through the tribulation period. Anong church yan? Yan yung church na mga maiiwan. No? Hindi bride. Kaya pagdating dito sa 1963, pag sinasabi niyang church, ang tinutukoy niya minsan yung church niya na denominasyon. Tatawagin sa loob ng denominasyon yung mga bride. Goes through the tribulation period as you Pentecostal brothers has preached it. I believe that the church goes through it, but not the bride. No self. No? Kaya Lord willing, ipagpuri niya ko mga kapatid na masundan pa ito, itong dispensational change, no? So dito din sa panahon natin, may tatawagin ng Diyos, di ba? Alam natin yung mensahero, pero tanda natin, yung mensahero may tinuturo na praise God, na merong darating sa likuran niya, no? Na kung saan ito ang gagamitin ng Diyos. Praise God. Awitin natin bago tayo manalangin. I know I am the bride. Amen. At napaka-palad natin, no? Dahil biniyayaan tayo ng Diyos ng ganitong mensahe. Kaya ngayon naintindihan natin bakit kaiba yung buhay natin sa kanila. Bakit kaiba tayo mag-isip sa kanila. Bakit kaiba yung mensahe natin sa kanila. No? Kaya nga pagka nandito ka sa isang message church at subukan mong makinig sa mga ibang churches, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, wala na tayong appetite doon. Hindi sapat na iligtas ka lang ng Diyos. Kaya nga dito sabi nga natin, hindi ka nililigtas ng Diyos, ligtas ka na noon pa. Pero ang ginagawa ng Diyos, tinutubos niya tayo. Praise God, kiniklaim niya na tayo at inihanda niya tayo sa piging ng kasalan. Kaya nga dito rin makakarinig ka mga kapatid. Sabi ko nga, ang mensahe na to ay para sa mga pinili lang. Diba? Hindi para sa lahat. Dahil may mga pinili ang Diyos na nakita niya noon pa na maninindigan sa mensahe na ito. Kaya nga kung nakakapamuhay tayo na may kabanalan, hindi tayo yan. Sino yan? Yan yung Diyos. Yan yung mensahe na tinanggap natin. Praise God. Kaya nga, paano mamamatay tayo sa ating kasalanan? Kailangan makinig tayo ng makinig. Diba? Kaya nga lagi ko sinasabi mga kapatid, huwag niyong tignan kung gaano kayo kasama. Umattend lang tayo ng gawain. Kasi dito sa gawain, babaguhin ng Diyos ang kaisipan natin. Dito yung pagtutuwid. Kailangan kasi, yung kaisipan natin ay diba, madami na tayo. Ilang taon na ako? 29? 16 years old. 16 ba ako? 16 ako nang nakapakinig ng mensahe. So from 1 year old to 16 years old, mga kapatid, madami na akong napakinggan. Tradisyon, pamahiin, lahat na. Paano matatanggal yun? Diba? Kailangan akong makinig ng salita ng Diyos para malaman ko kung ano ang totoo. Diba? Praise God. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos, yan lang ang totoo. Yan ang nag-iisang totoo. Hindi ako totoo. Hindi si Brother Branham ang totoo. Sino ang totoo? Si Kristo lang. At kung ipapangaral natin si Kristo, kung ipapangaral natin yung mensahe ni Kristo, then namumuhay tayo sa katotohanan. At kung tayo namumuhay sa katotohanan, mga kapatid, i-bendicate ito ng Diyos isang araw. Diba? Ang Diyos. Kaya nga yung pinaka-problema sa akin, mainipin ako. Oh, natatagalan ako. Ang tagal. Praise God. Pero isang araw, pinatunayan sa akin ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, yung pinaka-quote na gustong-gusto ko, sabi niya, just only believe. This message is not in vain. This is the Word of God. Diba? Kasi dumating ako sa punto, nagtanong ako sa Diyos, sabi ko, Panginoon, totoo ba itong mensahe na ito? Kung totoo ito, bakit ang tagal? Ang tagal ng epekto sa akin, sa pamilya ko. Diba? Sa nakapaligid sa akin. Ako, kung hindi mo lang din nililigtas yung asawa ko, di bali na lang. Diba? Pero nung mabasa ko yung ano na yun, nag-scroll ako sa Facebook, nung mabasa ko nun, umiyak ako, sabi ko, Panginoon, patawad. Imagine, hindi, kaya nga sabi ko nga mga kapatid, Diyos ang nakakaalam ng puso natin, ng mga tanong natin. Diba? Ilang porsyento na makita ko yung quote na yun. Sa Facebook ko pa nakita. Kaya nung mabasa ko, sabi ko, Panginoon, patawad. I doubt your word. Totoo nga, Diyos ka. Wala sa iyo yung panahon. Wala sa Diyos yung 10 taon, 20 years, 30 years. Wala yun sa Diyos. Diba? Tayo lang yung mainipin eh.
Diba? Kaya nga sabi ko nga, hanggang sa huli ng buhay ko, magtitiwala ako na yung mensahe na to. Dahil hindi ito walang halaga. May gagawin at may gagawin ito. Tanda natin, sabi ng Biblia, hindi babalik ang salita ng Diyos nang hindi na-accomplish sa buhay mo. Kaya yung mga pangako ng Diyos na nababasa mo, na hindi pa natutupad sa buhay mo, hindi babalik yan sa Diyos hanggat hindi natutupad sa buhay mo. Ba, ipinangako niya ang kagalingan, ipinangako niya yung kabanalan, ipinangako niya yung kaayusan, restoration, praise God. Ipinangako niya yung kaligtasan, katubusan. Lahat yan ipinangako niya. Kaya hanggat di nangyayari sa buhay mo, maniwala ka lang. Diba? Praise God. Kahit ikamatay mo yan. Sabi nga ni Brother Branham, yung mga panalangin ng banal ay parang insenso nandun sa langit. Hanggat hindi natutupad yung panalangin mo, hindi mawawala yung usok niyan. Diba? Kaya yung panalangin mo, pinapanalangin mo yung anak mo, asawa mo, diba? Kapitbahay mo, hahabulin ang panalangin mo yung mga mahal sa buhay mo. Praise God. Dahil hindi sinungaling ang Diyos. Nangako siya. At pagka nangako siya, ginagawa niya. Magtagal man yan, diba? Minsan ang mali yung puso natin. Minsan hindi pa binibigay ng Diyos. Bakit? Hindi mo kayang i-handle eh. Diba? Yung blessing minsan, naghingi ka ng blessing, ayaw ibigay siya ng Diyos. Bakit? Alam niya, makukurap ka pagka tatanggap mo kagad yun. Kaya kailangan niyang i-mold yung puso mo. Kailangan kanyang idaan sa suffering, sa paghihirap, sa poverty. At pag na-mold ka na, nasanay ka na ng ganon, Panginoon, mahirap man, mayaman man, maglilingkod ako sa'yo, bigla kang pagpapalain ng Diyos. Diba? Praise God. At tanda natin mga kapatid, ilagay natin sa puso natin, tayo ang binabago ng Diyos, tayo ang gustong baguhin ng Diyos. Hindi yung katabi mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo. Ikaw. Praise God. At awitin natin, I know I am the bride. Amen. At awitin natin may revelation. Hallelujah. Yes, Lord. I am the bride that you're returning for. Dressed in garments, white and wrinkle-free. I have the word. Hallelujah. That I am holding to. You're the one who means everything to me. I know I am the bride, Vincent ba? I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing. I will sing. Sing it, church. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. Second verse. You are the faithful God who keeps your covenant. There's nothing that you haven't done. And someday when I see you standing face to face, the place where you will only have begun. Worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you. Minsan pa, ayan na yung the bride. At habang inawit natin, pwede tayong dumulog sa Panginoon. Mga pangailangan natin. Yes, Lord. Amen. Kung kailangan mo ng kagalingan, nandito ang healer. Kailangan mo ng provision, nandito ang provider. Sabi nga ng salita ng Diyos, kailangan lang hawakan mo ng pananampalataya mo ang kanyang ano bang unspoken prayer request, pwede mong iangan sa Panginoon. Hallelujah. Everything to me, I will sing.
you. I will bow myself down humbly at your throne. I'll do anything, I will give everything to you. Second verse, you are the faithful God. You are the faithful God who keeps your covenant. There's not one thing you said you haven't done. And someday when I see you standing face to face, my praise for you will only have begun. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you alone. For the last time, I know I am the bride. I know I am the bride. Oh, hallelujah. It's a revelation, Lord. Yes, Lord. I have no earthly love. I am moving to you. You're the one who brings everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything. Hallelujah. To you alone. Second verse. You are the faithful God who keeps your covenant. Yes. There's not one thing you said that you haven't done. And someday when I see you standing face to face, place for you will only have the sing. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you. For the last time, and I will sing, and I will sing, hallelujah. I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. I will do anything, I will give everything to you alone. Amen. And I will do anything, and I will give everything to you alone. Amen. Lord God, nawa ay ang huling dalawang sentence na yun sa awitin, Panginoon, ay maiukit mo sa aming puso, Panginoon. That we will do anything, Panginoon, even through the fire, Panginoon. We will do everything, Panginoon, through the fire of furnace ng aming trials, disappointments. We will do everything, Panginoon. And we will give everything, Panginoon. At Lord God, sa aming panahon na to, manay nga na nakikita namin ay wala nang halaga ang lahat, Panginoon. Tanging ikaw na lang ang pinaka-importante nawa sa puso namin ngayong umaga, Panginoon. Dahil lahat ng ito, lahat ng tinatamasa namin, Panginoon, mga bahay, trabaho,
o kung ano man, Panginoon, blessing, financial, physical. Lord God, alam namin isang araw, mawawala ito, Panginoon. Kahit gaano kami kalakas ngayon, isang araw alam namin, manghihina kami. Kahit gaano kami kasagana, Panginoon, isang araw, Panginoon, alam namin, mauubos din ito, Panginoon. Kahit na may trabaho kami ngayon, isang araw, Panginoon, alam namin, hihinto rin kami. Pero, Panginoon, isa lang ang hindi namin hihintuan, Panginoon. At yun ang ibigin ko, Panginoon. Yes, Lord, kahit na ilagay mo kami sa banig ng karamdaman, meron pa rin kaming silbi, Panginoon. Pero sa mundo, wala na. Once we retired, once we grow old, Panginoon, wala na kaming halaga, tila baga. Pero, Panginoon, kahit matanda na kami, Panginoon, kahit na kami nasa banig ng karamdaman, meron kami magagawa para sa iyong gawain. And that's to pray sa mga gagamitin mo, Panginoon. That's to pray for your church, Panginoon. Dahil sinabi mo sa iyong mensahe, Panginoon, sabi ng mensahero, ang mga babaeng nakaluhod at nananalangin ay mas maraming nagagawa kaysa sa isang lalaki na nasa pulpito. Kaya, Panginoon, anumang danasin namin sa iyong gawain, meron kaming pakinabang, Panginoon. Because we can pray and we can ask for you, Panginoon, para sa iyong gawain, Panginoon. Lord, we are praying, Panginoon, mga pangangailangan ng bawat isa. Ang mga kapatid, inalala natin, Panginoon. Brother Tawing, Panginoon, sa kanyang katawan na dinaramdam, Panginoon. Lord God, si Brother Joel, Panginoon, ganun din. Ang mga nararamdaman sa katawan. At iba pa, Panginoon, kung may mga kapatid na mayroong dinaramdam, karamdaman, Panginoon. Sister Maria, Panginoon, ang kanyang pangakatawan din. Sister Rose, Panginoon, hindi namin kapiling ngayon. Lord, alalahanin mo yung mga kapatid na ito, Panginoon. At alalahanin mo yung kanilang mga effort, sacrifices, Panginoon, para sa gawain mo, para sa iyong salita, para sa iyong mensahe, Panginoon. Hindi lang sila basta kapatiran, Panginoon, kundi mga kapatiran na inala yung buhay nila sa iyo, Panginoon. At Lord, katulad ni Brother Branham na magkasakit yung kanyang asawa, Panginoon, dahil mayroon siyang nagawang kamalian, namagitan si Brother Branham, Panginoon. At pinaalala niya sa iyo, Panginoon, yung mga effort ng asawa niya, yung paglalaba, kahit pagod siya, Panginoon, pag-aalaga sa mga anak, pag-asikaso sa iyong lingkod, Panginoon. At Lord, narito rin ako ngayong umaga, Panginoon, na mamagitan sa mga kapatid na ito, Panginoon. Maging mga kapatid na hindi ko nabanggit, Panginoon. Alalahanin mo yung pagpapagal nila sa iyong gawain, Panginoon. Na hanggang ngayon, simula noon, hanggang ngayon ay kasama namin sila, Panginoon. Alalahanin mo yung pagpapahalaga nila sa iyong mga salita, sa iyong mensahe, Panginoon. Buong buhay nila ibinigay nila sa iyo, alam ko, Panginoon. At alalahanin mo rin, Panginoon, ang pag-alaga nila sa akin bilang lingkod mo, Panginoon. Pagbibigay nila ng care, Panginoon, pananalangin nila sa akin, Panginoon. Lord, narito ang lingkod, humihingi ng maliit na pabor, Panginoon, na minsan pahipuin mo sila, Panginoon. Lord, kung may mga pagkakamali man, pagkukulang, at ito ay tila baga disiplina mo sa kanila, Lord God, ilagay mo sa balik at kunawa mga pagkakamali na ito, Panginoon. At hayaan mo na ako'y mamagitan, Panginoon. At sa akin mo ipataw, Panginoon, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ikaw ay Diyos na matuwid, Panginoon, at mahabagin, Panginoon. Kaya, Panginoon, nanalangin po ako sa iyong kahabagan, Panginoon. If I found favor in your eyes, Lord God, nawa po ang panalangin nito ay maging effective, Panginoon. Ang panalangin na ito ay magbigay ng kalakasan, Panginoon. At higit sa lahat ay makita namin yung aral, bakit mo pinahintulot ito, mga kapatid. Kaya, Panginoon, dalangin po namin, ikaw din ang mag-provide, Lord God, sa mga pangangailangan ng iglesia, Panginoon, Lord, yung poste na in-order namin, hindi ko po alam kung saan ang deliver, Lord God. We pray na na-deliver na at makita namin, Panginoon, ang sa ganun ay ma-safe keep namin, Panginoon, doon sa lupa. At Lord, I'm praying, Panginoon, na ikaw ang humipo din ang puso ng bawat isa. Panginoon, nawa sa pangangaral, ito'y nagkaroon ng effect sa bawat isa, Panginoon. At Lord, we are praying din sa aming pinaplanong family day, family camp, O Diyos, sa December 24. At nawa, ikaw ang mag-provide mga pangailangan, Lord. At Lord, alam namin, we deserve this rest. Kahit may isang beses, isang taon, we deserve to enjoy, Panginoon, yung kabutihan mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin po namin, ikaw ang mag-plan dyan ng lahat, Panginoon. Pangailangan, mga contributions man, Panginoon. Ikaw din, Panginoon, na magpala sa bawat isa, Panginoon. At Lord, anumang mga panalangin, Panginoon, ang kulang, Lord God, sa panalangin ito, we pray din pala, Panginoon, sa
aming kapatid, Brother Nathaniel Galsote. Hindi ko po alam kung nasaan siya ngayon. At we're praying na ikaw ang humipo ng puso niya, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na magamit mo siya sa katwiran ng iyong mga salita, Panginoon. Lord God, ingatan mo rin siya, Panginoon. At pagpalain, Panginoon, mga lakad niya, Panginoon. Makadala ng mga kaluluwa, Panginoon, upang mabahagian namin ng iyong mensahe, Panginoon, Lord God. At Lord God, we pray din, Panginoon, sa mga kapatid namin sa Dako ng Kulyon, Panginoon, hindi namin nakasama ngayon. Nawa sila'y maging blessing sa mga kapatiran doon, Panginoon. At Lord God, nawa ay patuloy silang makapaglingkod na mainam sa iyo, Panginoon. Ganun din, Panginoon, mga kapatid namin sa Maynila, pamilya ng aming dating pastor, Panginoon. Ikaw po magpala sa kanila, bumabay sa kanila, kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, minsan pa ay ikaw po ang sumama sa iyong gawain, Panginoon. Marami kaming plano para, Panginoon, pero ikaw lahat magpapangyari ayon sa iyong mga kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na namang kulang sa panalangin ito, Panginoon. Kayo po ang magdagdag, Panginoon. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Praise God. Makaupo po muna tayo, mga kapatid. Amen. Tayo umawit sa ating Panginoon bago tayo magtapos. Awitin natin yung awit na Master of the Wind, alam mo, bro? Master of the Wind. Ay, okay lang ito. Amen. Awitin natin yung awit na Master of the Wind. Habang inawit natin, mga kapatid, pwede pa tayong bigay sa ating Panginoon. Chorus lang. The wind, amen. I know the maker of it. In the storm, make the sun shine again. I know the master of Vincent pa, I know the master of the wind. I know the master of the wind. I know the maker of the wind. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the master of Amen. I know the master. I know the master of the wind. I know the maker of the wind. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the master. Minsan pa, I know the master. I know the master of the wind. I know the maker of the wind. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the master of Amen. Bago tayo manalangin, konting announcement lang. Next week po ay sigapin natin makapag-start tayo ng mas maaga, siguro 8:30 or 8 para makapag-end tayo ng mas maaga, mga before 12, para po makauwi na tayo kaagad. Pero po pwede naman magdala ng pagkain ng iba kasi dito po wala nang tao dito, so wala nang mag-aasikaso, hindi ko alam yung mga gamit. So, pero siguro depende sa pag-uusap ng mga sister. At pagkatapos po ay ipag-pray natin yung
sa camp meeting. Ay, camp meeting na din. Family camp. So yung mag-picnic na lang siguro yon buong hapon tapos uuwi na tayo. Yung pinopropose ni Sister Celsa ay Pass Island. Yung Pass Island, yung registration nun ay 250 pero kaya niyang kunin ng 50 pesos. So hindi ko alam kung kasama doon yung bata. Siguro yung bata baka wala na. O kung meron man siguro 50 din. So pagkatapos yung bangka ay 8.5 yon. Yung babayaran ng bangka 8.5. Lahat na tayo nun nasa 35 to 40. Ganun yung bilang. Parang alam ko ano. Parang Tapos yung kalahati doon, sabi ko kay Sister Erma, sagutin namin yung kalahati. Pero pagka may blessing pa, baka hindi lang kalahati. Pero yung paghanda ng kapatiran, yung kalahati. Ngayon, kung may maambag tayo na pagkain, kasi yung pagkain, yung mga sister na siguro mag-usap. Ngayon, kung wala, kung pwede naman tayo magdala ng pagkain natin. Dala tayo ng kanin. Dala tayo ng, kanin wag na. Kanin sa bahay. May bigas naman doon eh. Yung kanin sa amin na siguro, para isang anuhan na lang. Siguro mga ulam na lang. Sabihin natin, mga pritong isda, mga ganyan. Basta makapunta tayo, no? So kinaugulian natin yun lagi at wala tayong sabi ko nga sana lahat tayo makapunta. No? So pahinga natin yun, pasasalamat sa Panginoon at the same time para makapag-enjoy tayo. So December 24 yun kung hindi ako magkamali yung pinapropose kong date. Pero depende sa pag-uusap kung ano yung available lahat. Kasi ang tapos ng pasok ng mga bata ay 19. Huling araw, 19, ba? So, 20 onwards, pwede na sila. Kahit Sabado tayo, siguro. Sabado, para wala masyadong ano. So, mag-aantay na lang si Sister Celsa kung i-confirm yun. Tapos, nakalimutan ko, mayroong tanungin nyo na lang siguro si Sister Celsa. Kasi may magano siya ng pagkain. Nakalimutan ko kung pansit ba o basta something noodles sa atin. Pasta ata. So yun. So pwede rin kung kung sakali kahit mga isda, dala tayo ng mga isda. So yung may mga blessing, siguro dami-damihan natin ng konti. Tapos kung may mga maganda yung mga yung mga nilagang saging, yan, para sa hapon. Para kung maglalaro yung mga bata, may nilagang saging, may mga kamote, mga ganyan, mas mura yun. At least yun na yung merienda ng mga natin, no? Kasi pag sa dagat, mapagod talaga yun. So, pag-usapan na lang ng mga sister kung fix na yung date tsaka yung mga pagkain. Doon na lang siguro sa GC. Mag-usap na lang doon. Tapos, ngayon siguro yung gagawin namin, kukontakin ko yung nag-deliver, hahanapin ko yung poste. Kasi hindi ko na makita kasi ang turo ko dito lang eh. Na-deliver na daw eh. Pero di pa naman natin bayad yun. Nasa 20 piraso yung poste. So, yun ay 350 isa. Mura na siya, tapos ang babayaran natin doon ay 7,000. Tapos hindi ko alam mamaya kung bukas kilaalan, bibili na siguro ako mamaya, hingi lang ako kay Abi ng pambili nung hole digger para madali yung paghukay natin. So kilaalan 1,100 yun, 1,100 yun, so bibili tayo para next week kung sakali. Siguro Brad, ipasok na lang natin dito yung poste, no? Tulong-tulungan na lang siguro. Tapos pero hindi rin siguro nakawin yun sa mabigat din. Kung na-deliver siya sa bahay, ibili na lang natin. Diretso na natin doon. Pwede mo natin iwan sa harap. Harap na, dito. Yung harap ng route natin. Oo. Pwede doon na lang din para diretso na, no? So yun, alamin ko pa kung saan diniliver. Pagkatapos magka-canvas din ako ng cyclone wire o barbed wire. Mamaya. Pag-uwi ko. So ano pa bang announcement natin? Sila sister hindi ko sure kung makakadalo sila ng camp meeting. Nakalimutan ko dun pala sila sa Collion kasi ang alam ko ang uwi nila Pastor Wesley ay alam ko January na yun eh. Kung hindi January 28 or 27. So yung kapatid natin dun sa Collion, hindi ko alam kung makakadalo yun. Kasi nasaan din sila doon. Pero Lord willing kasi kung kabagay kung dadalo sila
magastos sa part nila kasi masaya sila. Si Crisia kaya. Si Crisia siguro makakadala yun dito yun eh. Madali naman i-chat yung bata. Ano pa ba? Ano pa ba nakalimutan ko? Pagkalinggo pala, pakirimahin sa akin yung projector, nakalimutan ko. Nakalimutan ko dalhin. Para, abala ko din pala mag-order ng yung screen. Pero susubukan ko muna hiramin yung pulpito kay pastor para ma-move natin ito. Kasi kung may screen tayo, hindi ko alam kung saan nilalagay. Pero kung mamumove natin ito, kahit dito ako sa gilid, dito yung screen. Para mas kita yung PowerPoint natin. So yun lang mga kapatid, at wala na siguro ako nalimutan. May nakalimutan ba ako? Yan, wala na, no? Yun po, sige po, tayo mga kapatid. Awitin ulit natin. I know the master of the wind. Yung chorus lang. Amen. Hilingin ko si Brother Tawing na ilit tayo sa closing prayer. I know the master of the wind. The master of the wind. I know the maker of the wind. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the Brother Tawing. Praise God. Amang Manal, maraming salamat, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon, na napakinggan, Panginoon. Salamat, God, na nawa ito ay makita, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon. Salamat din, Panginoon, na at muli mong pinuno, Panginoon, yung aming langis, Panginoon, sa sisib lang ng langis, Panginoon. Salamat, God, sa kabutihan mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, na nawa mo pagpulangin, Panginoon, sa mga pangailangan, Panginoon. Panginoon, maging sa kahit sino piring, Panginoon, salamat, Lord, na patuloy mo lang kaming i-bless, Panginoon, patuloy mo nga pagkalooban, Panginoon, ng biyaya upang kami, Panginoon, ay makapagbigay, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, na nawa magamit ito, Panginoon, sa naayon lamang, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. At salamat, Panginoon, maging sa church, Panginoon, na itatayo, Panginoon, salamat, God, na maging kami man, Panginoon, ay pagkalooban din, Panginoon, ng biyaya upang kami, Panginoon, makatulong, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, maging sa mga kapatid, Lord, na hindi nakadalo, Panginoon, salamat na maging sila ay pagkalooban mo, Panginoon, ng biyaya, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid na hindi nakadalo. Ingatan mo na sila, Panginoon. Panginoon, maging kami man, Panginoon, sa aming pag-uwi o sa samantalang pag-uwi, Panginoon. Ingatan mo na kami, Panginoon, at makarating sa aming kanyang tahanan, Panginoon. Lord, maraming salamat po muli, Panginoon, at may balik po sa iyo, Panginoon, Purihan, sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Kamayan natin ng bawat isa mga kapatid at awitin natin Everybody Ought to Know. Natapos na po tayo sa ating gawain. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Kiss the lily. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the very mountain top. Everybody ought to know. Everybody. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He
of others, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Amen. God bless you po mga kapatid. Just pag-usapan nyo na lang yung ano ha. Doon sa GC na lang. Kaya yan, Ninang. Kaya mo yan, Nang. Ay, wala si Bernice. Wala, iniwan kong tagal.